Nawasak ang 100 bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Bumigay kasi ang pundasyon ng mga bahay matapos hampasin ng malalakas na alon. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Naglutangan ang mga kahoy at gamit sa dagat sa may Isla Puting Bato, Barangay 20 sa Tondo, Maynila. Galing yan sa 12 bahay na gumuho at lumubog sa dagat. Hindi kinaya ng mga bahay na gawa sa light materials ang malakas na alon at hangin, kaya bumigay ang pundasyon ng mga ito. Ang mga residente naghahanap ng mga may sasalbang gamit na napadpad sa tubig. Isa riyan si Shelo, 25 taon nang nakatira sa lugar. May pasok po bukas. Mga uniform ng mga bata, wala na po. Mga gamit nila sa school, lahat po. Mga dokumento sa mga pag-aaral po nila, wala na po. Mga birth certificate, wala na po. Basa na po lahat. Kwento ng residente si Dennis Nerbiol, 3 haligi o poste ng isa sa mga bahay ang unang bumigay. Pero napagtulungan pa naman daw ng mga taga roon na ayusin ang mga ito. Pero kalaunan, sunod-sunod na raw gumuho ang mga magkakadikit na mga bahay. Mga bulok na mga bilog na kahoy na mga bulok na galing sa pier. Yung iba kukulamber, good lumber, kaya may hinang klase lang na kahoy, mga sikanhan lang, nakababad sa dagat. Kaya nabali yung mga tukod. Nakalikas naman agad ang mga nakatira sa mga gumuhong bahay. Wala ring naitalang nasugatan o nawawala. Dinala muna sa Delpan Evacuation Center ang mga apektadong pamilya. Ayon sa Manila LGU, hindi mo napapayagan ang mga residente na makabalik sa lugar. Pag-uusapan po ng ating alkalde at ni vice alkalde kung ano po yung dapat pong gawin sa kanila at saka kung ano po man yung maaaring tulong na ibigay po ng Luzon ng Maynila. Hindi po sila pwedeng bumalik. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.